Ang pangalan ko ay Anya, 12 taong gulang ako. Nagmula ako sa Moscow, isang lungsod na malamig at puno ng matatayog na skyscraper. Dapat ay perpekto ang buhay ko. Mayroon akong ama na isang malaking negosyante, isang magandang ina, at isang maluwag na bahay kung saan maaari akong maglaro buong araw. Ngunit nagbago ang lahat noong nakaraang taon nang matuklasan ng doktor na mayroon akong isang bihirang sakit sa puso. Ang puso ko ay tumitibok ng irregular at minsan ay humihinto ito ng saglit, dahilan upang ako ay hindi makahinga at bumagsak. Sa ospital sa Moscow, naglalakad ang mga doktor na nakasuot ng malinis na puting gown at may mga mamahaling instrumento. Nag-uusap sila sa mahinang tinig gamit ang mga mahihirap na salita na hindi ko maintindihan. Nakatayo ang aking mga magulang na putlang-putla ang mukha. Ang amoy ng disinfectant ay kumakalat sa buong silid. Nakahiga ako sa matigas na kama, nakatingin sa puting kisame. Mahigpit na nakakapit ang maliliit kong kamay sa teddy bear. Sa tuwing tumutunog ang heart monitor, natatakot ako na baka tumigil ito. Anya, anak, kailangan mong maging malakas, sabi ni inay habang hinahaplos ang buhok ko. Nanlalabo ang kanyang mga mata. Si tatay ay nakatingin lang sa sahig, walang imik. Dinala niya ako sa mga pinakamahusay na doktor sa Europa, sa Switzerland, sa Germany, ngunit lahat sila ay umiling. Mahirap gamutin ang sakit na ito. Kailangan ng malaking operasyon, ngunit napakataas ng panganib. Dati, iniisip ko na mamamatay ako. Bawat gabi, nananaginip ako ng masama. Nakikita ko ang sarili ko na lumulutang sa kalangitan, iniiwan ang aking mga magulang sa ibaba. Umiiyak ako hanggang sa magising, ngunit hindi ako nangangahas na sabihin ito kahit kanino. Natatakot ako. At isang araw, umuwi si tatay mula sa trabaho na may malapad na ngiti. Anya, magbabakasyon tayo. Pupunta tayo sa Pilipinas. Kumunot ang noo ko. Pilipinas? Iyon bang bansa na iyon? Bigla akong nakaisip ng mga imahe. Maruruming kalye, matinding trapiko, mga nagtitinda sa tabi ng kalsada na nagsisigawan, kakaibang pagkain na mukhang hindi malinis at mga lumang ospital na tiyak na walang magagandang kagamitan. Nakita ko ito sa TV. Ang Pilipinas ay isang developing country, puno lang ng mga dagat at bulkan. Hindi ito lugar para sa isang may sakit na tulad ko. Tay, bakit kailangan nating pumunta doon? Mas gusto ko sa Switzerland, reklamo ko. Tumawa si tatay. Anak, napakahuhusay ng mga doktor doon. Kaya nilang gamutin ang ganitong sakit nang hindi na kailangan ng malaking operasyon. Isa pa, ito na ang huling trip natin bago lumala ang kondisyon mo, magpahinga ka muna. Hindi ako naniwala. Paano ako gagaling sa Pilipinas? Siguro, mayroon lang silang mga albularyo o mga halamang gamot mula sa gubat. Nabasa ko sa internet na ang mga Pilipino ay madalas na mandaraya, mahilig manamantala sa mga turista, at tiyak na napakahina ng sistema ng pampublikong kalusugan dahil napakahirap ng bansa. Ngunit iginiit ni tatay na 3 araw lang kami, magpapa-check up at babalik na. Napilitan akong pumayag. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport ng madaling araw. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang sinag ng araw na tumatagos sa mga ulap. Pumasok ang amoy ng halumigmig nang bumukas ang pinto. Napakaraming tao, malakas ang ingay ng Tagalog. Mahigpit akong kumapit sa kamay ni inay. Nay, natatakot ako. Ngumiti si inay. Huwag kang mag-alala anak. Masasanay ka rin. Sumakay kami ng taxi papunta sa syudad. Halos hindi ako makapaniwala. Malawak ang kalsada ngunit napakahaba ng traffic jam. Ang mga tricycle at motorsiklo ay nagsisingit, parang mga bubuyog na nagkawatak-watak. Ang busina ay malakas na malakas. Kumakalat ang usok ng tambutso. Ang driver ay nag-Ingles ng putol-putol. Grabe ang traffic sa Maynila, ma'am. Nagreklamo ako sa isip ko. Anong klaseng bansa ito? Napakatindi ng traffic. Paano kung himatayin ako dito? Ang hotel namin ay Marangya. Matataas ang mga gusali at kumikinang, ngunit sa labas, punong-puno ng mga nagtitinda ng pagkain sa tabi ng kalsada. Amoy ng panimpla ang kumakalat. Nakita ko ang mga tao na kumakain ng may gana, ngunit sa isip ko, tiyak na marumi iyon. May mga langaw na lumilipad. Sinabi ni tatay na subukan ko. Anak, tikman mo, masarap yan.
Umiling ako, ayoko po, baka magka-LBM ako. Ang unang araw ay nagpahinga lang kami sa hotel. Nakahiga ako at nakatingin sa kisame. Ang puso ko ay tumitibok ng irregular muli. Sobrang takot ako, pero hindi ako nagkukuwento. Kinagabihan, napanaginipan ko na huminto ang puso ko. Nagising ako na hirap huminga. Agad akong niyakap ni inay. Bukas, pupunta na tayo sa ospital, anak. Napakahusay ng doktor. Hindi ako naniwala. Paanong magiging mahusay ang doktor sa Pilipinas? Siguro, puro luma lang ang mga ospital nila at outdated ang mga kagamitan. Narinig ko na ang mga Pilipino ay mahilig sa suhol. Siguradong hindi ako papansinin ng doktor dahil dayuhan ako. Ngunit wala akong pagpipilian, kailangan kong pumunta. Kinaumagahan ng ikalawang araw, sumakay kami sa sasakyan papuntang ospital. Sa daan, traffic na naman. Nakita ko ang isang ambulance na nakahinto rin. Tingnan mo, Nay, kung ako iyan mamamatay na ako. Ngumiti si inay. Malapit na tayo, anak. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga sasakyan sa paligid. Nagbigay daan. Ang mga motorsiklo at jeepney ay huminto. Itinaas ng driver ang kamay niya bilang paggalang sa ambulance. Mabilis na dumaan ang ambulance. Walang nagreklamo kahit isa. Naguluhan ako. Bakit nila ginawa iyon? Sa Moscow, sa tindi ng traffic, walang magbibigay daan. Ngunit dito, mukhang nagtutulungan ang lahat. Nagsimula akong magduda ng kaunti, ngunit inisip ko na baka nagkataon lang. Nakarating na kami sa ospital. Sa labas, mukha itong luma, may mga bitak sa pader. Nagreklamo ako. Tay, anong klaseng ospital ito? Napakaluma. Tumawa si tatay. Pumasok ka muna, anak. Sumunod ako. Ang malaking lobby ay maluwag at malinis. Nakangiti ang mga nurse na sumalubong sa amin. Good morning. Welcome, sabi niya sa malinaw na Ingles. Ang attending physician ay isang lalaking nasa edad 40, may kaunting uban at may mababait na mata. Fluent siyang mag-Ingles. Kumusta, Anya? Ako si Dr. De La Cruz. Ngayon, magsasagawa tayo ng detalyadong pagsusuri. Hindi siya nagmadali. Tinanong niya ng detalyado ang mga sintomas ko. Ikinuwento ko. Tumango siya at nagsulat. Ang heart monitor dito ay mukhang moderno, may malaking screen na nagpapakita ng graph ng puso ko ng real time. Ipinaliwanag ni Dr. De La Cruz, ang sakit mo, magagamot natin sa pinagsamang paraan, modernong gamot, kasama ang tradisyonal na halamang gamot ng Pilipinas at physical therapy. Kumunot ang noo ko, halamang gamot, makakatulong ba talaga iyan? Ngumiti ang doktor. Subukan natin. Binigyan niya ako ng maliliit na tableta. Mapait, ngunit hindi naman masama ang lasa. Nagdududa pa rin ako, ngunit ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng bahagyang mas normal. Nang hapong iyon, naglakad ako sa hardin ng ospital. Nakita ko ang isang maliit na batis na may lumulutang na bulaklak. Inisip ko na marumi ito, namumulaklak sa maruming tubig, ngunit may amoy na mabango na humihip ng marahan. May isang nurse na lumapit, si Ate Maya. Maganda ba ang sampagita? Tanong niya. Tumutubo iyan mula sa putik, ngunit malinis at dalisay. Tumango ako, ngunit hindi pa rin maintindihan. Nang gabing iyon, natulog ako sa private room. Malinis ang silid, may bintana na nakatanaw sa hardin. Medyo gumaan ang pakiramdam ko, ngunit iniisip ko pa rin na nasasayang lang ang 3 araw na ito. Hindi espesyal ang Pilipinas, ngunit hindi ko alam na bukas magbabago ang lahat. Kinaumagahan ng 3 araw, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Ang puso ko ay tumitibok ng napakabilis at irregular. Tumayo ako sa kama, hawak ang dibdib ko. Agad na tumakbo si inay sa akin. Anya, anong nararamdaman mo? Hirap akong huminga. Masakit ang dibdib ko, Nay. Napakasakit. Namutla ang mukha ni tatay. Agad niyang pinindot ang emergency button. Tumunog ang bell. Agad na pumasok ang 2 nurse sa silid. Sinuri ng isa ang pulso ko, habang ang isa ay tumawag kay Dr. De La Cruz. Malubha ang pag-atake. Malakas ang irregular heartbeat. Nakita ko ang mga malalabong imahe. Ang amoy ng disinfectant ay kumakalat muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa Moscow. Dito ito sa Pilipinas, ang bansa na inakala kong atrasado.
Dumating si Dr. De La Cruz sa loob ng 5 minuto, humahagos ang puting gown niya. Hindi siya nataranta. Tiningnan niya ang monitor ng heart rate. Anya, pakinggan mo ako. Huminga ng dahan-dahan, sundin ang ritmo na ito. Hinawakan niya ang kamay ko at inilagay sa sarili niyang dibdib. Ipinakita ang paghinga ng malalim at mabagal. Sinubukan kong sundin, ngunit sumakit ang puso ko. Umiyak ako. Natatakot ako, Doc. Mamamatay ba ako? Niyakap ako ni inay. Umiiyak. Nakatayo si tatay ng matigas. Doktor, tulungan ninyo ang anak ko. Tumango si Dr. De La Cruz. Tutulungan namin siya, ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis. Inutusan niya ang mga nurse na ihanda ang wheelchair at kagamitan. Mabilis akong inilabas sa silid. Sa daan, nakita ko ang mga tauhan ng ospital na tumatakbo, ngunit walang gulo. Alam ng lahat ang kanilang gagawin. Dinala kami sa emergency room. Maluwag ang silid, maliwanag mula sa neon lights. Nakahanay ang mga medical equipment. Inisip ko, luma sa labas, ngunit napakamoderno sa loob. Nagsuot si Dr. De La Cruz ng guantes. Gagamit tayo ng non-invasive pacemaker, Anya. Ito ay bagong teknolohiya mula sa Japan na sinamahan ng halamang gamot ng Pilipinas. Bababa ang panganib. Natakot ako. Mahigpit na nakakapit ang maliliit kong kamay sa damit ni inay. Nay, ayokong mamatay. Umiyak si inay. Hindi ka mamamatay, anak. Pangako. Isang nurse, si Ate Maya, ang lumuhod sa tabi ko, nakangiti ng marahan. Napakahusay mo, bata. Gagaling ka rin, sabi niya sa malinaw, malambing na Ingles. Medyo gumaan ang loob ko. Maikling paliwanag ni Dr. De La Cruz. Iniksyon natin ang pinaghalong herbal medicine at stimulant sa ugat at gagamit ng low-frequency electrical waves para isaayos ang ritmo ng puso. Hindi siya nagtagal, agad siyang kumilos. Pumasok ang syringe sa braso ko. Malamig, ngunit hindi masakit. Ang halamang gamot ay may mahinang amoy, parang sariwang dahon. Ang pacemaker ay nagbigay ng mahinang tunog. Ang screen ay nagpakita ng graph ng puso ko na nagkawatak-watak. Inayos ni Dr. De La Cruz ang dial. Ang mga electrical waves ay dumaan sa mga pad sa dibdib ko. Naramdaman ko ang kiliti, ngunit hindi masakit. Nagsimulang huminahon ang graph. Ang puso ko ay bumagal, naging mas normal. Mabuti, Anya. Sundin mo ako sa paghinga. Malambing ang boses ng doktor. Sinunod ko siya, huminga ng malalim, at dahan-dahan. Ang mga nurse sa paligid ay nakatingin, tahimik. Tanging ang tunog lang ng makina at ang hininga ko ang maririnig. Lumipas ang 10 minuto. Ang graph ng puso ay ganap na normal. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi na masakit. Tumingin ako kay Dr. De La Cruz, malaki ang mata. Doktor, gumaling na ba ako? Ngumiti siya ng malapad. Hindi pa ganap, ngunit nakontrol na natin ang atake. Bukas, magsasagawa tayo ng mas detalyadong pagsusuri. Niyakap ako ni inay, umiiyak sa tuwa. Nakahinga ng maluwag si tatay. Maraming salamat po, doktor. Umiling si Dr. De La Cruz. Walang anuman, trabaho namin ito. Hindi siya tumanggap ng labis na papuri. Nagdala ang nurse ng fruit juice. Uminom ka, Anya. Nakabubuti iyan sa puso. Matamis, kakaiba, ngunit nakare-refresh ang lasa. Nagpahinga ako sa special patient room. Ang silid ay may malaking bintana na nakatanaw sa luntiang hardin. Nagulat pa rin ako sa nangyari. Tinulungan ba talaga ako ng Pilipinas? Napakahuhusay ba talaga ng mga doktor dito? Akala ko ay atrasado sila, ngunit ang mga kagamitan dito ay mas moderno pa kaysa sa ospital sa Moscow. Nang hapong iyon, dinala ako ni Ate Maya sa hardin para sa physical therapy. Siya ay nasa early 20s, nakangiti ng maliwanag. Dahan-dahan kang maglakad, Anya. Sundin mo ang ritmo ng musika. Nagpatugtog siya ng mahinang musika, tunog ng kudyapi at tambol. Nakaka-relax. Sinundan ko siya, dahan-dahan ang paghakbang ng maliliit kong paa. Mainit at humid ang hangin, ngunit may mahinang simoy ng hangin. Ate Maya, bakit napakahusay ng ospital dito? Tanong ko. Ngumiti siya, dahil mahal namin ang mga pasyente namin. Lahat ng tao dito ay parang pamilya. Pamilya? Tumango siya. Oo, parang magkakapatid ang doktor, nurse, at pasyente, lahat ay nagtutulungan. Nakita ko ang isang batang Pilipino na nakasakay sa wheelchair. Nakangiti sa akin. Kumaway siya. Kumusta?
Gumanti ako ng kaway. Nagsimula akong maramdaman na hindi ito tulad ng inakala ko. Nang gabing iyon, inisip ko ang bahay ko sa Moscow malamig, ngunit dito mainit. Natatakot pa rin ako sa isa pang atake, ngunit sinabi ni Dr. De La Cruz na may surprise siya kinabukasan. Nakatulog ako ng may kaunting pag-asa, ngunit hindi ko alam na ang tunay na milagro ay nagsisimula pa lang. Kinaumagahan ng huling araw ko sa Pilipinas, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Ang puso ko ay tumitibok ng normal, wala nang sakit sa dibdib. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumagos sa luntiang mga dahon. May maliliit na ibon na lumilipad, mahina ang kanilang chirping. Ang amoy ng sampaguita ay pumasok sa silid. Ngumiti ako sa unang pagkakataon mula nang dumating ako dito. Pumasok si inay sa silid, nakangiti ng malapad. Anya, mukha kang gumaling na. Tumayo ako at niyakap si inay. Mabuti ang pakiramdam ko, nay. Hindi na masakit. Pumasok si tatay, may dalang tray ng almusal mainit na arroz caldo na may nilagang itlog at sariwang prutas. Kumain ka, anak, sabi ng doktor. Nakabubuti iyan. Tiningnan ko ang pagkain. Ang puting arroz caldo ay may mahinang amoy. Akala ko marumi ang pagkain ng Pilipinas, ngunit ngayon, gutom na gutom ako. Sumubo ako. Ang lasa ay rich at savory, hindi masyadong maalat. Masarap po, sabi ko. Tumawa si tatay. Kita mo anak, maraming maganda sa Pilipinas. Pumasok si Dr. De La Cruz para mag-check up. May dala siyang folder ng test results. Anya, magandang balita, sobrang gumaling ang kondisyon mo. Ang ritmo ng puso mo ay halos 100% ng normal. Lumaki ang mata ko. Talaga po? Bakit ang bilis? Ngumiti siya. Dahil sa aming paraan ng paggamot, anak. Pinagsama namin ang modernong gamot sa halamang gamot ng Pilipinas at gumamit ng AI para suriin ang data ng puso mo ng real time. Binuksan niya ang isang tablet na nagpapakita ng graph ng puso ko. Tingnan mo, kaninang umaga, magulo ang graph. Ngunit pagkatapos ng herbal injection at electrical stimulation, huminahon ito agad. Kinakalkula ng AI namin ang eksaktong dosis ng gamot para sa katawan mo. Hindi mo kailangan ng malaking operasyon. Tiningnan ko ang magandang berdeng graph. Ang puso ko ay tumitibok ng steady. Naiiyak ako. Salamat po, Doktor. Hinaplos ni Dr. De La Cruz ang ulo ko. Walang anuman. Ngunit may surprise ako. Ngayon, dadalhin ka namin sa secret laboratory. Excited ako. Secret lab? Tumango siya. Oo, halika't tingnan natin. Sumakay kami sa wheelchair pababa sa basement ng ospital. Mukhang luma ang ospital sa labas, ngunit moderno ang elevator sa loob. Bumukas ang pinto. Isang maluwag na silid, maliwanag mula sa LED lights. Naglalakad ang mga siyentipiko na nakasuot ng lab coat. Nakahanay ang malalaking makina. Nagpapakita ang mga computer screen ng data ng genetics. Ito ang Heart Disease Research Center, paliwanag ni Dr. De La Cruz. Sinusuri namin ang DNA ng pasyente at inaayos ang gamot para sa kanila. May gene ka na mahusay ang reaksyon sa lagundi. Nakatutulong ito para bawasan ang inflammation sa puso. Nakikinig akong mabuti. Paano naman ang AI? Tinuro niya ang malaking makina. Ito, ang aming 3D heart simulation machine. Ginagawa namin ang puso mo sa 3D, nagtitesting ng paggamot bago gawin ito sa iyo. Binabawasan ang panganib ng 90%. Hinawakan ko ang screen ng aking 3D heart ay umiikot, matingkad na pula. Ang galing, Doc. Isang siyentipiko, isang babaeng mahaba ang buhok, ang lumapit. Kumusta? Ako si Dr. Reyes. Tumulong ako sa pagbuo ng gamot na ito. Inabot niya ang isang bote ng herbal extract. Gawa ito sa mga dahon mula sa gubat ng Pilipinas, ngunit dumaan sa high-tech extraction. Ang amoy ay sariwa at mabango. Akala ko, jungle herbs lang, ngunit ngayon, isa itong mahiwagang gamot. Nagtanong ako, bakit napakahusay ng Pilipinas, Doktora? Ngumiti si Dr. Reyes. Dahil namumuhunan kami sa aming mga tao, Anya. Libre ang edukasyon sa medisina at lahat ay may access. At pinagsasama namin ang sinaunang karunungan sa teknolohiya, hindi namin iniiwan ang kahit alin. Tumango ako, nagsisimulang maintindihan. Hindi mahirap ang Pilipinas tulad ng inakala ko.
Mayroon silang puso at matatalinong utak. Nang hapong iyon, bumalik kami sa silid. Naglakad ako muli sa hardin para sa therapy. Ang batis ay puno ng namumulaklak na sampagita. Inabot ko ang mga malambot na talulot. Ang amoy ay matamis at mabango. Ate Maya, tumutubo ba talaga ang sampaguita mula sa putik? Ngumiti ang nurse. Oo, anak. Itinuturo nito sa atin na kahit pa tayo ay mababa, maaari tayong maging maganda kung hindi tayo susuko. Tumingin ako sa bulaklak. Naiyak ako. Akala ko, maliit lang ako dahil may sakit, ngunit ngayon, lumalakas ako. Ito ba ang itinuro sa akin ng Pilipinas? Nang gabing iyon, sinabi ko sa aking mga magulang, gusto ko pang magtagal dito, Nay. Ngumiti si tatay. Kailangan nating bumalik bukas, anak. Ngunit sinabi ng doktor na magaling ka na, makakabalik ka na sa Moscow. Nalungkot ako ng bahagya, ngunit natuwa dahil gumaling ako. Bago matulog, nagsulat ako sa diary ko. Hindi atrasado ang Pilipinas. Isa itong milagro. Dati, minamaliit ko ito. Ngunit ngayon, mahal ko na ito. Ngunit hindi ko alam na ang tunay na pagbabago ay naghihintay kinabukasan kapag aalis na kami. Kinaumagahan ng araw ng pag-alis, nagising ako na mas masigla kaysa dati. Ang puso ko ay tumitibok ng regular. Wala ni katiting na sakit sa dibdib. Bumangon ako sa kama, naglakad sa bintana at tiningnan ang luntiang hardin ng ospital. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa mga dahon, kumikinang sa hamog. Ang mga ibon ay nakadapo sa sanga. Mahina ang kanilang kanta. Ang amoy ng sampaguita ay pumasok sa silid. Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko, ipinanganak akong muli. Pumasok si inay, dala ang maleta. Anya, handa ka na bang umuwi, anak? Humarap ako at ngumiti. Opo, Nay, pero mamimiss ko ito. Sumunod si tatay. Si Dr. De La Cruz mismo ang maghahatid sa atin, anak. Excited ako. Talaga po? Dumating si Dr. De La Cruz kasama si Ate Maya, may dala siyang maliit na kahon. Anya, ito ang halamang gamot na iinumin mo sa bahay. Isang tableta sa isang araw sa unang 3 buwan at ipadala mo sa akin ang resulta ng heart check-up mo online. Kinuha ko ang kahon. May mahinang amoy na lumabas. Salamat po, Doktor. Iinumin ko po ito araw-araw. Ngumiti siya. Napakahusay. At ito ang regalo ko. Inabot niya ang isang maliit na kumpol ng pinatuyong sampaguita. Iuwi mo ito. Ito ang magpapaalala sa iyo na dito ka gumaling. Mahigpit kong niyakap ang sampagita. Naiyak ako. Itatago ko po ito habang buhay. Niyakap ako ni Ate Maya. Mag-ingat ka, Anya. Kung namimiss mo kami, bumalik ka. Niyakap ko siya pabalik. Opo, ate. Mahal ko po kayo. Sumakay kami sa sasakyan papuntang Naiya. Sa daan, tumingin ako sa labas ng bintana. Masikip pa rin ang traffic. Ang mga motorsiklo at jeepney ay nagsisingit. Malakas pa rin ang busina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagreklamo. Nakita ko ang mga driver na nagngingitian. Ang mga bata na kumakaway sa tabi ng kalsada. Magulo ang Maynila, ngunit vibrant ito. Tay, bakit mahilig ngumiti ang mga Pilipino? Tanong ko. Tumawa si tatay. Dahil mayroon silang malasakit. Anak, tingnan mo. Tinuro niya ang ambulance na dumaan. Agad na nagbigay daan ang mga sasakyan sa paligid. Nagtaas ng kamay ang mga tao bilang paggalang. Walang nagreklamo. Tumango ako. Opo, iba talaga sa Moscow. Sa airport, nagulat ako muli. Napakaraming tao. Ang announcement ay malakas sa maraming wika. Ang amoy ng pagkain ay kumakalat mula sa mga stall sa gilid. Dati, natatakot ako. Ngunit ngayon, gusto kong subukan. Tay, bumili tayo ng pansit canton, dali. Ngumiti si tatay. Sige anak. Umupo kami at kumain. Ang mainit na pansit canton ay malambot ang noodles, malambot ang hipon. Ang lasa ay savory, matamis at bahagyang maasim. Kumain ako ng may gana. Masarap po. Akala ko, marumi, pero malinis pala at sariwa. Tumawa si inay. Kita mo anak? Huwag kang maghusga sa panlabas na anyo. Habang naghihintay kami sa flight, naglakad ako sa souvenir shop. Nakita ko ang isang kristal na sampaguita na may nakaukit na pangalan ko. Binili ko iyon para maging paalala. Ngunit pagkatapos, nangyari ang hindi inaasahan. Habang nakatayo ako at naghihintay sa check-in,
Naramdaman ko ang pagkahilo. Ang puso ko ay tumibok ng napakabilis muli. Hawak ang dibdib ko. Nay, masakit na naman. Namutla si inay. Anya, agad akong niyakap ni tatay at tumawag ng tulong. Ang atake ay mas malubha kaysa kahapon. Hirap akong huminga. Lumabo ang paningin ko. Bumagsak ako doon sa gitna ng maraming tao sa airport. Nagulat ang mga tao sa paligid, ngunit hindi sila nagpanik. Agad na tumakbo ang mga tauhan ng airport. Cardiac arrest. Alam nila agad dahil nakasuot ako ng necklace na may simbolo ng sakit sa puso na bigay ng ospital. Dumating ang emergency wheelchair sa loob ng 2 minuto. Sinuri ng nurse ng airport ang pulso ko. Malubha ang irregular heartbeat. Kailangang kumilos ng mabilis. Dinala nila ako sa airport clinic. Maliit ang silid, ngunit kumpleto, may defibrillator at emergency medicine. Agad na tumawag ang doktor ng airport kay Dr. De La Cruz. Anya, inatake habang naghihintay sa flight. Sumagot si Dr. De La Cruz sa video call. Parating na ako. Hintayin ako ng 5 minuto. Nagmaneho siya mula sa ospital papuntang airport ng napakabilis. Habang naghihintay, hirap akong huminga. Iniksyon ako ng nurse ng sedative. Mahusay ka, bata. Huminga ng dahan-dahan, hawak niya ang kamay ko ng may init. Ang mga tao sa paligid ay hindi nagkukumpulan, ngunit tahimik na nakikisimpatya. Ang ilan ay nagtaas ng kamay bilang pagdarasal. Naramdaman ko ang kanilang pag-ibig sa kapwa, loving kindness. Dumating si Dr. De La Cruz, medyo hinihingal. Anya, nandito na ako. Binuksan niya ang kanyang doctor's bag at kinuha ang isang portable pacemaker. Aayusin natin ang ritmo dito. Hindi mo na kailangang bumalik sa ospital. Iniksyon niya ang concentrated herbal medicine sa ugat ko at ginamit ang low-frequency electrical waves. Naramdaman ko ang kiliti sa dibdib ko, ngunit huminahon ang graph sa makina. Bumalik sa normal ang puso ko sa loob ng 10 minuto. Gumaling na, nakangiting sabi ng doktor. Umiyak ako. Salamat po, doktor. Akala ko, mamamatay na ako. Hinaplos niya ang ulo ko. Hindi ka mamamatay, anak. Malakas ka. Niyakap ako ng mga magulang ko, umiiyak. Maraming salamat po, sabi ni tatay. Umiling si Dr. De La Cruz. Trabaho namin ito. At sa airport, handa ang emergency team namin dahil pinapahalagahan namin ang bawat buhay. Tumingin ako sa paligid. Ngumiti sa akin ang mga tauhan ng airport. Pumalakpak ng marahan ng mga tao sa paligid. Isang banyagang turista, isang Ingles, ang nagsabi, "Amazing." Ngumiti ako. Tinulungan ako ng Pilipinas muli. Sa gitna ng kaguluhan, mahusay silang umaksyon. Bago sumakay sa eroplano, niyakap ko si Dr. De La Cruz. Babalik po ako, sabi ko. Tumango siya. Hinihintay ka namin palagi, anak. Umalis ang eroplano. Tumingin ako sa ibaba sa Pilipinas, na unti-unting lumiliit. Dati minamaliit ko ito, ngunit ngayon, mahal ko na ito. Isa itong milagro. 3 araw lang, ngunit ang paglalakbay ay hindi pa tapos. Sasabihin ko sa mundo ang tungkol dito. Lumulutang ang eroplano sa ibabaw ng puting ulap. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, mahigpit na hawak ang pinatuyong sampaguita. Ang puso ko ay tumitibok ng normal, ngunit sa isip ko, excited pa rin ako sa nangyari kaninang umaga. Ang imahe ng NAIA ay pumasok sa isip ko magulo, ngunit organisado. Walang pag-aalinlangan ng mga tauhan na tumulong sa akin. Akala ko, atrasado ang Pilipinas, ngunit handa sila palagi. Nakaupo si inay sa tabi ko, hinahaplos ang kamay ko. Anak, nagugutom ka ba? Kumain ka ng snack. Inabot niya ang isang bag ng Filipino snack na binili niya sa airport. Kinuha ko at kinain, matamis at malutong. Ang amoy ng coconut ay kumakalat. Masarap, Nay. Gusto ko na ang lahat ng bagay na Pilipino. Ngumiti si tatay mula sa upuan niya sa harap. Natutuwa ako na nagbago ka, anak. Binuksan ko ang tablet na hiniram ni Dr. De La Cruz sa akin. May heart monitoring app. Ang graph ay magandang berde. Tingnan mo, tay. Normal na ang puso ko. Tumango si tatay. Mahusay talaga ang doktor. Kung hindi dahil dito, baka nalagay ka sa panganib. Habang lumilipad, nakatulog ako. Napanaginipan ko ang sarili ko na tumatakbo sa hardin ng ospital. Namumulaklak ang sampaguta. Nakangiting nakatayo si Dr. De La Cruz. Kumakaway si Ate Maya.
Nagising ako na nakangiti. Lumapag ang eroplano sa Moscow ng gabing iyon. Malamig ang hangin, taglamig, umulan ng niebe. Nagsuot ako ng makapal na coat, lumabas sa airport. Mukhang madilim ang lahat, matataas ang mga gusali, ngunit tahimik. May trapik, ngunit walang nagbibigay daan sa isa't isa. Buntong hininga ako, nakauwi na ako. Maluwag ang bahay namin, ngunit malamig. Pumasok ako sa kwarto ko. Tiningnan ko ang teddy bear sa kama. Inilagay ko ang pinatuyong sampaguita sa tabi ng unan ko. Salamat Pilipinas, bulong ko. Nang gabing iyon, sinuri ko ang puso ko gamit ang makina na bigay ng doktor. Normal ang lahat. Nagpadala ako ng email kay Dr. Dela Cruz. Doktor, nakauwi na ako. Napakabuti ng puso ko. Salamat po. Agad siyang sumagot. You're welcome, Anya. Ipadala mo ang test results mo linggo-linggo. Kinabukasan, pumunta ako sa ospital sa Moscow para sa follow-up check-up. Nagulat ang doktor dito. Sobra kang gumaling. Saan ka nagpagamot? Ngumiti ako. Sa Pilipinas po. Kumunot ang noo niya. Pilipinas? Hindi ka panipaniwala. Ikinuwento ko ang lahat. Tumango siya. Nakakamangha. Kailangan kong pag-aralan ito. Mabilis kumalat ang balita. Sinabi ni tatay sa Russian reporters. Gumaling ang anak ko dahil sa mga doktor sa Pilipinas. In-interview ako ng Moscow News Agency. Anya, ikuwento mo sa amin. Umupo ako sa harap ng kamera. Excited, ngunit may lakas ng loob. Hindi po atrasado ang Pilipinas. Napakahusay ng mga doktor dito. Gumamit sila ng teknolohiya na sinamahan ng halamang gamot. Natulungan nila ako sa loob ng 3 araw. Kumalat ang video sa Russia. Maraming nagkomento. Hindi ka panipaniwala, napakahusay ng Pilipinas. Dadalhin ko ang anak ko doon para magpagamot. Ngunit ang ilan ay nagduda pa rin. Baka advertisement lang. Nalungkot ako, ngunit hindi ako sumuko. Nagsimula ako ng isang online blog na tinawag na Ang Milagro ng 3 Araw sa Pilipinas. Ikinuwento ko ang lahat, mula sa traffic na kung saan lahat ay nagbigay daan, ang malinis at masarap na street food, ang ospital na luma sa labas, ngunit moderno sa loob, at ang pagliligtas sa airport. Nag-upload ako ng larawan ng Sampaguita, ang heart graph, at ang video mula sa airport na kinunan ng mga turista. Tumalon ang views, dumami ang mga followers, sinagot ko ang bawat komento. Totoo po. Pumunta kayo at patunayan ninyo. Isang batang may sakit ang nag-text. Ate Anya, may sakit din ako sa puso. Pwede ba akong pumunta sa Pilipinas? Sumagot ako. Oo, anak. Napakahusay ni Dr. Dela Cruz. Ipinagmalaki ako ng mga magulang ko. Napakahusay mo, anak. Ngumiti ako. Gusto kong malaman ng mundo, nakahanga-hanga ang Pilipinas. Ngunit dumating ang problema. Inatake ako ng ilang doktor sa Moscow. Ang batang ito ay nag-advertise para sa Pilipinas. Wala silang ganoong teknolohiya. Ang ilang news agencies ay nagsulat ng negatibong balita. Nalinlang ang batang Russian. Nalungkot ako. Umiyak ako sa kwarto. Niyakap ako ni inay. Huwag kang malungkot, anak. Ipagpatuloy mo ang pagsasabi ng katotohanan. Tumango ako. Nag-post ako ng video call kasama si Dr. Dela Cruz. Doktor, sabihin ninyo sa lahat kung totoo ba ito. Ngumiti siya. Totoo po. Ang aming paraan ng paggamot ay kinikilala ng World Health Organization. Tinulungan namin ang libu-libong dayuhang pasyente. Sumikat ang video na ito. Nagsimulang maniwala ang mga Ruso. Nakipag-ugnayan sa akin ang Philippine Ambassador sa Moscow. Anya, salamat sa pagbabahagi mo ng magagandang kwento. Natuwa ako. Lumipas ang 1 buwan. Ako ay ganap na malakas. Nakakatakbo na ako ng normal. Nagdaos ako ng maliit na party sa bahay. Inimbita ang mga kaibigan at reporters. Nagluto ako ng pansit canton at tinuruan silang kumain. Tikman ninyo. Masarap at nakabubuti sa kalusugan. Lahat ay nagustuhan. Nagpahayag ako. Ako ang magiging little ambassador para sa Pilipinas. Kung sino man ang may sakit sa puso, inirerekomenda ko na pumunta sila sa Pilipinas. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ngunit alam ko na hindi pa tapos ang paglalakbay. Kailangan kong gumawa pa ng higit pa para suklian ang milagro na natanggap ko. Lumipas ng mabilis ang 2 buwan. Naging sikat ako, ang Russian girl sa social media. Ang blog ko ay may 100,000 followers.
Dagsa ang mga mensahe mula sa mga magulang ng mga batang may sakit. Anya, tulungan mo kaming irekomenda ang mga doktor sa Pilipinas. May sakit din ang anak namin. Sinagot ko ang lahat. Nagpadala ng impormasyon ng ospital, links ng health tracking app at larawan ng pinatuyong sampaguita na may normal na heart graph. Isang umaga, tinawag ako ni tatay sa office niya. Anya, pakinggan mo ako. May malaking ospital sa Moscow na gustong imbitahan ka para magsalita. Lumaki ang mata ko. Magsalita ng ano, tay? Ngumiti siya. Ikwento mo ang karanasan mo sa Pilipinas. Magdaraos sila ng seminar tungkol sa alternative medicine. Excited ako. Pupunta po ako. Sa araw ng seminar, napakalaki ng hall. Puno ng tao. Malakas ang Tagalog na naririnig. Nagsuot ako ng magandang damit. Hawak ang pinatuyong sampagita. Lumabas ako sa entablado na nanginginig ang mga binti. Kumusta? Lahat. Ako si Anya. Nagkaroon ako ng bihirang sakit sa puso. Sinabi ng mga doktor sa Europa na kailangan ng malaking operasyon, ngunit sa Pilipinas, tinulungan ako ni Dr. De La Cruz sa loob ng 3 araw nang walang operasyon. Ikinuwento ko ang tungkol sa traffic na kung saan lahat ay nagbigay daan, ang malinis at nakabubuting street food, ang ospital na luma sa labas ngunit advanced sa loob, ang pagliligtas sa airport at ang herbal medicine na sinamahan ng AI. Nagbukas ako ng slide na nagpapakita ng heart graph bago at pagkatapos ang video mula sa airport at ang larawan ni Dr. Reyes sa lab. Tahimik ang silid. Pagkatapos, nagkaroon ng malakas na palakpakan. Isang doktor na Russian ang nagtanong, "Batang babae, sigurado ka ba na hindi ito advertisement?" Ngumiti ako. "Hindi po. Dati, minamaliit ko rin ang Pilipinas, ngunit nakita ko ng sarili kong mga mata. Pumunta kayo at patunayan ninyo." Tumango siya. Nakakamangha. Pagkatapos ng seminar, inimbita ng ospital si Dr. De La Cruz para sa isang video call. Gusto naming makipagtulungan, magpadala ng mga pasyente sa Pilipinas at magpalitan ng kaalaman. Ngumiti ang doktor. "Welcome po. Handa kaming magbahagi." Kumalat ang balita sa Europa. In-interview ako ng BBC News. "What made the Philippines special?" Sumagot ako. "Hindi lang po teknolohiya, kundi malasakit. Inalagaan nila ako na parang pamilya." Sumikat ang video na ito sa buong mundo. Nag-trend ang Philippine Miracle, ngunit dumating ang krisis. Nakatanggap ako ng sulat mula sa paaralan. "Anya, madalas kang lumiban dahil sa blog. Kailangan mong itigil ang aktibidad na ito." Nalungkot ako. Ang ilang kaibigan ay nang asar. "Pumunta sa Pilipinas at akala mo, sikat ka na?" Umiyak ako, ngunit niyakap ako ni inay. "Tama ang ginagawa mo, anak. Huwag kang sumuko." Gumawa ako ng isang malaking desisyon. Sumulat ako ng liham sa President ng Russia. "Mahal na Presidente, iniligtas ng Pilipinas ang buhay ko. Hinihiling ko na makipagtulungan ang Russia sa Pilipinas sa larangan ng medisina." Tumulong si tatay na ipalabas ang liham sa media. Pagkatapos ng isang linggo, malaking balita. Nagpadala ang Russia ng medical team para mag-aral sa Pilipinas. Sobrang tuwa ko. Tumawag si Dr. De La Cruz. "Anya, napakahusay mo. Nandito na ang Russian team. Ituturo namin ang lahat." Bumalik ako sa Pilipinas kasama ang aking mga magulang. Sa pagkakataong ito, hindi ako pasyente, kundi isang special guest. Tinanggap kami ng naya ng banner na may nakasulat na, "Welcome Anya, Little Hero." Naiyak ako. Niyakap ko si Dr. De La Cruz. Bumalik na po ako. Nagdaos kami ng press conference. Tumayo ako sa tabi ng Russian medical team. Ngayon, nandito ako para sabihin na ang Pilipinas ay hindi lang para sa tourist, kundi isang leader sa medisina. Kumikislap ang camera flashes. Nagtanong ang reporter, "Paano naman ang sakit sa puso mo?" Ngumiti ako. Ganap na gumaling. Tingnan ninyo. Tumakbo ako sa entablado. Normal ang tibok ng puso ko. Dinala ako ni Dr. Reyes sa lab. "Anya, bumuo kami ng bagong gamot mula sa Lagunde. Ipinadala na namin sa Russia." Hinawakan ko ang bote ng gamot. "Salamat po, makakatulong ito sa maraming bata." Nang gabing iyon, naglakad ako sa hardin ng ospital. Ang batis ay puno ng namumulaklak na sampaguita. Pumitas ako ng isa.
Salamat sa pagtuturo mo sa akin, bulong ko. Ngunit alam ko na kailangan kong gumawa pa ng higit pa. Isang malaking krisis ang paparating at kailangan ko itong harapin. Ang malaking krisis ay dumating ng mas mabilis kaysa inakala ko. Pagkatapos ng press conference, nakatanggap ako ng tawag mula sa ina ng isang batang may sakit sa Russia. Anya, malubha ang kondisyon ng anak ko. Sinabi ng doktor dito na kailangan ng malaking operasyon ngunit napakataas ng panganib na mamatay. Ang pangalan ng bata ay Maria, 11 taong gulang, kapareho ng sakit ko. Natigilan ako. Tutulungan ko po. Ipadala ninyo sa akin ang impormasyon agad. Agad kong ipinadala ang impormasyon kay Dr. De La Cruz. Sumagot siya. Anya, dalhin mo siya dito agad. Kaya namin siyang tulungan. Ngunit ang problema ay mahal ang flight at ang paggamot. Mahirap ang pamilya ni Maria. Nag-isip ako. Kailangang maghanap ng pera. Nag-post ako sa blog ko. Tulungan ninyo si Maria. Isang batang may sakit sa puso na kailangang magpagamot sa Pilipinas. Nagbahagi ako ng kwento. Video ni Maria na nakahiga, ang malungkot ng ngiti niya. Tumalon ang donation sa loob ng isang gabi. Nagpadala ng pera ang mga Ruso, Pilipino at mga tao sa buong mundo. Salamat, Anya. Ikaw ang aming hero. Ngunit pagkatapos, ang masamang balita. Ang ilang Russian news agencies ay nagsulat. Nalinlang ang batang Russian. Baka mamatay sa flight. Ginamit nila ang isang lumang doktor na hindi naniniwala sa paraan ng Pilipinas. Nag-alinlangan ang pamilya ni Maria. Anya, natatakot kami. Umiyak ako. Maniniwala kayo sa akin. Gumaling na ako. Gumawa ako ng desisyon. Lilipad ako papuntang Russia para hanapin sila gamit ang bahagi ng donations. Matagal akong nag-eroplano. Nakarating ako sa Moscow ng madaling araw. Malakas ang niebe. Nagmamadali ako papunta sa bahay ni Maria. Isang maliit na bahay sa labas ng syudad. Si Maria ay nakahiga, pale, tumingin sa akin ng malaki ang mata. Ate Anya. Niyakap ko siya. Oo, anak, nandito si ate. Gagaling ka. Umiyak ang ina ni Maria. Salamat anak. Ikinuwento ko ang kwento ko. Ipinakita ang heart graph, ang herbal medicine at ang video ni Dr. De La Cruz. Naniwala sila. Ngunit habang papunta sa airport, biglang inatake si Maria. Hirap siyang huminga, bumagsak sa taxi. Nataranta ang driver. Ospital, sigaw niya. Hindi, airport, dali. Sumigaw ako. Tumawag ako kay Dr. De La Cruz. Doktor, inatake si Maria. Inutusan niya. Anya, pakinggan mo ako. Ihinga mo siya at pindutin mo ng marahan ang dibdib niya. Ginawa ko. Ang kamay ko ay pinindot ang dibdib ni Maria. Huminga siya ng dahan-dahan. Nagmaneho ng napakabilis ang driver. Matindi ang traffic sa Moscow. Umulan ng niebe. Walang nagbigay daan. Umiyak ako. Dali! Mahina na ang hininga ni Maria. Lumalabo na ang paningin ko. Natakot ako ng sobra. Mahigpit na hinawakan ni Maria ang kamay ko. Ate, maging malakas ka. Nakarating kami sa airport ng huli. Halos umalis na ang eroplano. Binuhat ko si Maria at tumakbo. Tinulungan ako ng mga tauhan ng airport na itulak ang wheelchair. May sakit na bata, dali, sa eroplano. Malubha pa rin ang kondisyon ni Maria. Nataranta ang flight attendant. Nagtanong ako ng clinic sa eroplano. Wala ma'am. Nag-video call ako kay Dr. De La Cruz. Doktor, tulungan ninyo. Inutusan niya ang cabin crew na iiniksyon ang sedative na dala ko. Anya, napakahusay mo. Mabubuhay ang bata. Lumipas ang 10 minuto. Gumanda ang kondisyon ni Maria. Normal na ang paghinga. Niyakap ko siya, umiiyak. Pumalakpak ang mga pasahero sa paligid. Napakahusay ng bata, sabi ng isang Russian. Ngumiti ako. Salamat po. Lumapag ang eroplano sa Naya. Naghihintay ang medical team. Nakatayo si Dr. De La Cruz sa harap. Anya, dinala mo ang bata sa tamang oras. Dinala nila si Maria sa ospital agad. Sumunod ako. Sa daan, hinawakan ni Maria ang kamay ko. Ate, natatakot ako. Ngumiti ako. Huwag kang matakot, anak. Ito ang iyong bagong tahanan. Sa ospital, sinuri ng detalyado ni Dr. De La Cruz. Malubha ang kondisyon, ngunit kaya nilang tulungan. Ginamit nila ang electrical stimulation, iniksyon ang herbal medicine, sinuri ng AI. Nagkamalay si Maria sa loob ng 3 oras.
Gumaling na siya, pahayag ng doktor. Umiyak ang ina ni Maria, niyakap ako. Salamat, anak. Kumalat ang balita sa buong mundo. 2 batang Ruso ang naligtas dahil sa Pilipinas. Ang news agencies na nagbigay ng negatibong kritisismo ay nanahimik. Tumawag ang lumang doktor. Ako ang mali. Napakahusay talaga ng Pilipinas. Nakatayo ako sa tabi ni Maria na nakangiti ng maliwanag. Ate, salamat. Gusto kong maging doktor, tulad ni Dr. De La Cruz. Niyakap ko siya. Oo anak, magtutulungan tayo. Ngunit ang lahat ng akala ko dati ay nabura na. Ang traffic sa Maynila, ngunit ang ambulance ay nakarating sa oras. Ang ospital na luma, ngunit nagligtas ng buhay. Ang street food na inakala kong marumi, ngunit ang herbal medicine mula sa gubat ang tumulong kay Maria. Alam ko na ngayon na ang milagro ay hindi nagkataon lamang. Ito ay malasakit at sipag. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Ganap ng magaling si Maria. Naging matalik kaming magkaibigan. Kaming dalawa ay naging miracle kids sa media. Madalas akong bumalik sa Pilipinas, hindi bilang pasyente, kundi bilang volunteer na tumutulong mag-translate para sa mga dayuhang bata na nagpapagamot. Ngayon, nakatayo ako sa hardin ng ospital, nakatingin sa batis ng sampaguita na namumulaklak. Ang sikat ng araw ay kumikinang sa tubig. Ang amoy ay kumakalat. Ang mga ibon ay lumilipad. Huminga ako ng malalim. Ang puso ko ay tumitibok ng normal. Matagal na akong gumaling. Ngunit ito na ang pangalawang tahanan ko. Lumapit si Dr. De La Cruz, nakangiti ng malapad. Anya, may bago tayong bata mula sa Russia. Tulungan mo siya. Tumango ako. Isang batang lalaki. Si Ivan, 9 taong gulang, pale, nakasakay sa wheelchair. Umiyak ang ina niya. Doktor, tulungan ninyo ang anak ko. Lumuhod ako sa tabi niya at nagsalita sa Russian. Huwag kang matakot, Ivan. Nagkasakit din si ate, ngunit dito ako gumaling. Tumingin sa akin si Ivan, malaki ang mata. Talaga, ate? Ngumiti ako. Ipinakita ko ang lumang heart graph. Tingnan mo, mula sa magulo, naging normal sa loob ng 3 araw. Ngumiti siya ng bahagya. Dinala ko siya sa hardin. Tingnan mo ang sampagita. Tumutubo ito mula sa putik, ngunit napakaganda. Hinawakan niya ang talulot. Parang ikaw, ate. Tumawa ako. Oo anak, lahat tayo ay nagsisimula sa mababa, ngunit maaari tayong maging malakas. Pagkatapos, nakipag-usap ako kay Dr. De La Cruz. Sa office niya, binuksan niya ang computer. Anya, ngayong taon, 1,000 dayuhang bata ang ginamot namin. Karamihan ay may bihirang sakit sa puso. Nagtanong ako, Doktor, bakit napakahusay ng Pilipinas? Huminto siya, tumingin sa labas ng bintana. Hindi lang dahil sa pera o kagamitan, kundi dahil naniniwala kami sa malasakit, empathy, deep concern, anya. Itinuturo ng karunungan ng Pilipinas na ang pagtulong sa iba ay pagtulong sa sarili at ang teknolohiya ay isang kasangkapan, hindi isang Diyos. Nakinig ako ng mabuti. Paano naman ang halamang gamot? Ngumiti siya. Ang herbal medicine ay pamana mula sa ating mga ninuno. Pinag-aaralan namin ito gamit ang agham. Hindi namin ito iniiwan, kundi pinauunlad. Tulad ng lagundi, kinukuha namin ang active substance, sinasama sa nanotechnology para maging mabilis at tumpak ang bisa. Binuksan niya ang video ng lab na kung saan nagtatrabaho si Dr. Reyes. Tingnan mo, sinusuri namin ang DNA ng pasyente at inaayos ang formula ng gamot para sa bawat isa. Naiyak ako, Doktor, akala ko dati, jungle herbs lang at atrasado. Hinaplos niya ang ulo ko. Marami ang nagkakamali. Ngunit ang tunay na kadakilaan ay hindi skyscraper o mamahaling makina. Ito ay ang pagsasama-sama ng lahat para makatulong sa tao, hindi para magpakita. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ko. Dati, minamaliit ko ang Pilipinas dahil nakita ko lang ang panlabas. Traffic, street food, lumang ospital. Ngunit sa loob, may puso at karunungan. Nagtanong ako, at bakit hindi ninyo sinasabi sa mundo ng mas malawak? Buntong hininga siya. Hindi kami mahilig magyabang, ngunit tinulungan mo na kami, Anya. Ikaw ang tulay. Ngumiti ako. Naintindihan ko na. Ang tunay na kadakilaan ay ang pagtulong ng walang inaasahang kapalit.
Ang pagsasama-sama ng teknolohiya sa pag-ibig sa kapwa, loving kindness, para sa sangkatauhan. Tumango siya. Tama, napakalaki mo na. Nang hapong iyon, nakipag-usap ako kay Maria sa video call. Nasa Russia siya. Ate Anya, gusto ko pang bumalik sa Pilipinas. Gusto kong mag-aral ng medisina dito. Tumawa ako. Halika anak, magtutulungan tayong tulungan ang mga bata. Tumango siya. Oo, ang malasakit ay hindi lang salita, kundi gawa. Vambay tu Hyunso, Weekendo Bizon. Nang gabing iyon, nagsulat ako sa diary ko sa ilalim ng ilaw. Ngayon, nagising ako. Itinuro sa akin ng Pilipinas na ang kadakilaan ay hindi sinusukat sa GDP o matataas na gusali, kundi sa malasakit na sinamahan ng karunungan. Ito ay isang universal truth na maaaring gamitin ng sinuman, anuman ang bansa. Natulog ako ng may kapayapaan. Ang sampaguita sa puso ko ay namumulaklak. Ngunit bukas, kailangan kong gumawa ng isang bagay para suklian ang lahat. Nagising ako kinabukasan na may focus. Ang sikat ng araw ay tumagos sa bintana ng silid ko sa ospital. Ang amoy ng sampaguita ay kumakalat mula sa hardin. Ang mga ibon ay umaawit. Bumangon ako sa kama, naglakad sa salamin. Tiningnan ko ang sarili ko na nakasuot ng volunteer uniform, light blue shirt na may nakatahi na Anya. Ngumiti ako, kailangan kong gumawa ng isang bagay ngayon. Naglakad ako sa maliit na conference room ng ospital. Naghihintay sina Dr. Dela Cruz, Dr. Reyes, Ate Maya at Maria na lumipad papunta dito. Anya, handa na kami, sabi ni Dr. Dela Cruz. Tumango ako. Doktor, ipapahayag ko ang aking proyekto ngayon. Binuksan ko ang laptop ko, ipinakita ang slide. Puso ng Sampaguita Foundation. Ipinaliwanag ko. Magre-raise ako ng funds mula sa buong mundo. Tutulungan ang mga batang may sakit sa puso na mahihirap na makapagpagamot sa Pilipinas ng libre. Magtatayo kami ng foundation, magpapadala ng herbal medicine sa mga bansang mahihirap at magpapalitan ng mga doktor sa Russia at Europa. Amen. And 7. Pumalakpak ang lahat. Ngumiti si Dr. Reyes. Napakahusay na ideya. Ikaw ba ang magiging chairman ng foundation? Umiling ako. Masyado pa akong bata, ngunit ako ang magiging little ambassador. Magsisimula ako sa blog at social media. Agad akong nag-post ng announcement. Mga kaibigan sa buong mundo, tulungan natin ang mga bata. Magbigay ng donation o magbahagi ng kwento. Ang bawat peso ay nakakapagligtas ng buhay. Nag-upload ako ng video ng mga batang gumaling, nakangiting nakatayo sa tabi ng sampaguita, ang larawan ni Ivan na kakatapos lang tumakbo sa hardin. Tumalon ang donation sa loob ng 1 oras. Nagpadala ng mensahe ang mga Pilipino. Ipinagmamalaki ka namin, little Russian girl. Nagpasalamat ang mga Ruso. Salamat sa pagtulong mo sa anak namin. Nagpadala ang mga Europeo ng medical teams para mag-aral. Pumasok ang milyon-milyong rubles sa unang araw. Nang hapong iyon, naglakad ako kasama ang mga volunteer kids sa hardin para sa campaign. Ngumiti sa akin ang mga dayuhang pasyente. Salamat, Anya. Sumagot ako, welcome po. Tumulong si Ate Maya sa pamimigay ng mga flyers ng puso ng Sampaguita Foundation na tumutulong sa mga bata sa buong mundo. Ngunit hindi ako tumigil doon. Tumawag ako kay tatay sa Moscow. Tay, tulungan mo ako. Mag-donate ka ng lupa sa Russia para magtayo ng Philippine-Russian Clinic. Tumawa si tatay. Siye anak, ipinagmamalaki kita. Kumalat ang balita. Nag-donate ang 1 bilyonaryong Russian sa foundation ng mga batang Pilipino. Nang gabing iyon, nakaupo kami ni Dr. Dela Cruz, nag-uusap sa ilalim ng buwan. Tahimik ang hardin, maririnig ang huni ng mga cricket. Doktor, dati, minamaliit ko ang Pilipinas, ngunit ngayon, alam ko na ang malasakit at karunungan na pinagsama ay makakagawa ng milagro. Tumango siya. Oo, at ikaw ay bahagi ng milagro na iyon. Tiningnan ko ang sampaguita sa batis. Namumulaklak ito sa gabi, malinis ang puting talulot. Itinuro sa akin ng sampaguita na kahit galing sa putik, maaari kang maging dalisay kung hindi ka susuko. Ngumiti ang doktor, at hindi ka sumuko. Nagsulat ako sa diary ko. Ngayon, nagising ako. Itinuro sa akin ng Pilipinas na ang kadakilaan ay hindi sinusukat sa GDP o
o matataas na gusali, kundi sa malasakit na sinamahan ng karunungan. Ito ay isang universal truth na maaaring gamitin ng sinuman, anuman ang bansa. Nakatulog ako ng may kapayapaan. Ang sampaguita sa puso ko ay namumulaklak, ngunit bukas, kailangan kong gumawa ng higit pa para suklian ang lahat. Sa sumunod na umaga, nagising ako na may determination. Ang sikat ng araw ay tumagos sa bintana ng silid ko sa ospital. Ang amoy ng sampaguita ay kumakalat mula sa hardin. Ang mga ibon ay umaawit. Bumangon ako sa kama, naglakad sa salamin. Tiningnan ko ang sarili ko na nakasuot ng volunteer uniform. Ngumiti ako, kailangan kong gumawa ng isang bagay ngayon. Naglakad ako sa maliit na conference room ng ospital. Naghihintay sina Dr. De La Cruz, Dr. Reyes, Ate Maya at Maria. Anya, handa na kami, sabi ni Dr. De La Cruz. Tumango ako. Doktor, ipapahayag ko ang aking proyekto ngayon. Binuksan ko ang laptop ko, puso ng Sampaguita Foundation. Ipinaliwanag ko. Magre-raise ako ng funds mula sa buong mundo. Tutulungan ang mga batang may sakit sa puso na mahihirap na makapagpagamot sa Pilipinas ng libre. Magtatayo kami ng foundation, magpapadala ng herbal medicine sa mga bansang mahihirap at magpapalitan ng mga doktor sa Russia at Europa. Pumalakpak ang lahat. Ngumiti si Dr. Reyes. Napakahusay na ideya. Ikaw ba ang magiging chairman? Umiling ako. Hindi po, ngunit ako ang magiging little ambassador. Nag-post ako agad. Mga kaibigan, tulungan natin ang mga bata. Tumalon ang donations. Ang mga Pilipino ay nagpadala ng mensahe. Ipinagmamalaki ka namin. And vocation, I know. Nofun 928. Nang hapong iyon, naglakad ako kasama ang mga volunteer kids. Nagpasalamat ang mga dayuhang pasyente. Salamat, Anya. Tumulong si Ate Maya sa pamimigay ng flyers ng foundation. Ngunit hindi ako tumigil doon. Tumawag ako kay tatay. Tay, mag-donate ka ng lupa sa Russia para sa Philippine-Russian Clinic. Tumawa si tatay. Sige, anak, ipinagmamalaki kita. Kumalat ang balita. Nang gabing iyon, nakaupo ako kasama si Dr. De La Cruz. Doktor, dati, minamaliit ko ang Pilipinas. Ngunit ngayon, alam ko na ang malasakit at karunungan ay makakagawa ng milagro. Tumango siya. Oo, at ikaw ay bahagi ng milagro na iyon. Tiningnan ko ang sampaguita. Itinuro sa akin ng sampaguita na kahit galing sa putik, maaari kang maging dalisay kung hindi ka susuko. Ngumiti ang doktor. At hindi ka sumuko. Nagsulat ako sa diary ko. Ngayon, nagising ako. Ang kadakilaan ay nagmumula sa pagbibigay, hindi sa pagtanggap. So, pagkatapos ng 2 taon, nakatayo ako sa malaking entablado sa Maynila. Ang spotlights ay nakatutok. Ang bandila ng Russia at Pilipinas ay magkatabi. Libu-libong tao ang nakikinig. Pumalakpak ng malakas. Nagsuot ako ng light blue suit na may logo ng puso ng Sampaguita Foundation. Hawak ang mic. Kumusta lahat? Ako si Anya, mula sa Russia. Ngayon, nandito ako para sabihin na ang milagro ng 3 araw sa Pilipinas ay hindi ang katapusan, kundi ang simula. As I have do. Nagbukas ako ng slide na nagpapakita ng larawan ng mahigit 1,000 bata na gumaling mula sa foundation. Ginagamot namin ang mga bata mula sa 50 bansa ng libre. Nagpadala ng herbal medicine na sinamahan ng AI sa Africa, Eastern Europe at nagtayo ng Philippine-Russian Clinic sa Moscow. Ang larawan ni Maria ay nakatayo sa tabi ko. Siya ay isang trainee doctor. Salamat, Ate Anya, sa pagdadala mo sa akin sa Pilipinas. Gusto ko ring tulungan ang mga bata. Ipinagpatuloy ko ang kwento. Dati, minamaliit ko ang Pilipinas. Akala ko, ang traffic ay slow, marumi ang street food, atrasado ang ospital. Ngunit ang totoo, traffic, ngunit lahat ay nagbibigay daan para sa buhay. Ang street food ay indigenous wisdom na nagpapabuti sa kalusugan. Ang ospital ay luma sa labas, ngunit advanced ang puso sa loob. Itinuro nito sa akin na huwag maghusga sa panlabas. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan. Inimbitahan ko si Dr. De La Cruz sa entablado. Doktor, sabihin mo sa lahat. Ngumiti siya. Anya, ikaw ang sampaguita na namulaklak mula sa putik. Ginawa mo ang pader na tulay. Naiyak ako. Niyakap ko siya. Salamat, Doktor, sa pagtulong ninyo sa akin at sa mga bata.
Pagkatapos, nagpahayag ako ng malaking balita. Ngayon, lumalawak na ang foundation sa buong mundo. Magtatayo kami ng online medical school ng libre para sa mga batang mahihirap. Magtuturo kami ng paghahalo ng herbal medicine sa teknolohiya at magpapadala ng mga youth volunteer na tulad ko para tumulong sa ibang bansa. Ang mga bata mula sa Russia, Africa at Europa ay tumayo sa entablado. Kami ang Sampaguita Kids. Ang event ay nagtapos sa pagtatanim ng sampaguita sa paligid ng hardin. Pumitas ako ng isa, inabot kay Maria. Ito ang ating simbolo. Mula sa putik, patungo sa kadalisayan. Mula sa kawalan ng pag-asa, patungo sa pag-asa. Ngumiti siya. Nang gabing iyon, naglakad ako sa tabi ng Pasig River. Mahina ang simoy ng hangin, kumikinang ang mga ilaw sa tubig. Tumawag ako sa aking mga magulang. Tay, Nay, nagtagumpay ako. Umiyak si tatay. Napakahusay mo anak, ipinagmamalaki kita. Tiningnan ko ang sampagita sa kamay ko. Namumulaklak ito ng husto. Ang amoy ay matamis. Itinuro sa akin ng Pilipinas na ang tunay na kadakilaan ay ang pagbibigay. Ang malasakit na sinamahan ng karunungan ang gumagawa ng mas magandang mundo. Hindi lang ito para sa Pilipinas, kundi para sa lahat ng tao. Inihagis ko ang sampaguita sa tubig. Lumutang ito. Ngumiti ako. Salamat Pilipinas. Salamat sa milagro. At ang kwento ko ay nagpapatuloy kasama ang puso na tumitibok ng normal at isang mas malaking pangarap